audit opinion ng kanilang pagkakagastos. Wala. Oh. Pero tingnan natin, no? Sino pa bang mga nagmamagaling sa Kongreso? Ay, si Risa. Risa Ontiveros. Magkano ginastos sa'yo ng taong bayan noong 2020? Ay, in fairness, Risa, ha? My God, asensado ka na. Can you imagine? Nakikita lang kita sa Menjola, no? Naglalakad, nagrarally-rally. Pero in 2020, sa isang taon, naka 94 million ang gastos sa'yo ng taong bayan. Oh my goodness! My goodness! Alright. Grabe. Kaya gano'n na lang pala. Na. Paano yan? Parang lumaylo-laylo ka na. Yan. Sabi ko sa iyo parang inodoro lang yan. Septic tank na na butas. Umalingasaw sa buong Pilipinas. Tingnan nyo mga tanso vlogger. Ano na? Tingnan nyo. Yun. Magandang araw sa inyo mga kasardinas. Panibagong araw na naman tayo mga kababayan. At ay meron tayong lilinawin, reaksyonan mga kasardinas, mga kababayan. Ngayon pa lang ang sakit na ng ulo ko. Hindi pa tayo nagsisimula. Visit. Alam nyo ba itong si Senator Risa Ontiveros? Ontiveros, ha? Si Ontiveros? Tira sila ng tira kay Vice President Sara Duterte sa kung milyong-milyon, no, na nakurakot puno, nanggigigil ako. Pero siya pala ay naku po, Diyos ko, 10 times yan o 20 times mo ay napakalaki, no? Napakalaki na pala ng nagastos ng taong bayan dito kay Senator Risa. At kung bakit ay parang bumabaliktad na. Ay, ne. Huwag tayo pagtigalin to. At panoorin natin tong video ng aking kumare at reaction na natin. Let's go. Baka hindi pa kayo nakalike. Paki-like naman. At kung mga pwedeng mga kabata na mag-subscribe naman dyan. DDS Vlogger po from Banateros Brothers. Ako po yung driver ni Tol J. Guevara. Isa sa member ng Banateros. Wala kaming lakad ngayon mga kababayan. Kaya kung bakit ay magre-reaction tayo, ha? Sana ay support nyo rin tong ating channel na maliit, ha? Sige, tingnan natin to. Bakit ba ay parang bumabaliktad na? Yung dating hindi mga Marcos, no? Ay naku naman, Diyos ko. Basta talaga pera-pera. Talagang lumalabas ang mga pagkademonyo ng mga ire. Simulan natin to mga kababayan, ha? Ito, let's go. Matapos puntirin ang former president na si Rodrigo Duterte sa nagdaang Senate Blue Ribbon Committee, baho ng senador na si Risa Ontiveros tila kumalat na. Yung baho Kasi alam niyo yung baho, umaalingasaw rin yan. At anong pagtatakip nyo, no? Ang tae is tae. Yung inidoro nyo, sumingaw. Napukpok ng katulong nyo. Napukpok ng maso yung mismong septic tank. Kaya umalingasaw yung baho nyo. Diretso. Sa social media, iba pang impormasyon na mag-uugnay kung bakit tila tatahi-tahimik ang senadora sa issue ni President Marcos Jr. Isiniwalat ng international scholar na si Sas Rogando Sasson. Yari ka. Tiyak raw na hindi lamang siya, kundi marami pang Pilipino ang tila nahihiwagaan kung bakit ganun na lamang dinidiin ng kontrobersyal na senadorang si Risa Ontiveros ang pamilya Duterte. Partikular na ang mag-amang Sara at Rodrigo sa mga nagdaang Senate hearing. Dahil kung noon, kung tawagin niyang ang pamilya ng Pangulo, ngayon tila kaalyado na raw ito. Ay, hindi. Ayaw ka namin maging kaalyado. Sala sa lamig, sala sa init ka no? Grabe na itong Senator Risa Tanas na to no? Tingnan nyo, hindi pa pwede yan. Diyan ka na mabubulok kay BBM. Ayaw ka namin tanggapin.
Diretso ate. Sasrugan Sasot na kaya pala tahimik at di umunay tikom ang bibig ng kontrobersyal na senator ay ito'y marahil nakikinabang raw ang pamilya ni Senator Ontiveros sa mga pabor at pagkakaapoy ng kanyang kapatid sa BBM administration. Ayon kay Sas, tila parte ng gobyerno ni President Marcos ang kapatid ni Ontiveros at ito'y nakapwesto na pala sa Tourism Department ng Marcos administration noong pa man mga nakaraang taon. Batay sa kanyang naging public posts. Alam nyo, dapat galangin nyo si Senator Rizzo Ontiveros kasi syempre, pigil na pigil ang kanyang since 13 years old anti-Marcos na pasmadong bibig. Kasi syempre, jahe na magiging anti-Marcos ka pa rin. Pero ang kapatid mong si Ginggay Ontiveros Malbar member ng Private Sector Advisory Council ng Tourism Sector ng BBM administration. Kaya saludo ako kay Ontiveros na hindi na niya sinasabi itong mga sinasabi niya noong 2019 na another Marcos to solve corruption. Marcos the paragon of corruption. Syempre, di ba, ang awkward na mag-anti-Marcos si Rizzo Ontiveros tapos yung kapatid niya member ng Private Sector Advisory Council ng Tourism Sector ni BBM. Jahiyan. Unquote. Mas ikinagulat pa ng maraming netizen ang kasunod na pasabog ni Sasrogado Sasot sa di umunay baho ni Ontiveros dahil bukod sa kanyang kapatid na si Ginggay Ontiveros, tila kasama rin sa Marcos administration na na-appoint ang asawa nito na si Pablo Gabriel Armalbar. Marami pa kinabang. Alam na. Sila na lang. Hindi, kayo na lang. Kayo na lang ang kukuha ng mga pera ng taong bayan. Umiikot na lang sa pamilya nyo. Tapos kung makapanira kayo sa pamilyang Duterte, wagas. Hindi kayo papayag na nababaling din kayo, pupunta kayo sa Duterte. Naku, titirahin namin kayo. Diretso ate. Ayon sa revelasyon ni Sas, Dear Kakampings, thank me later. Ginggay Ontiveros, the sister of Rizzo Ontiveros, is the member of BBM Administration Private Sector Advisory Council of Tourism Sector. In February 2024, the husband of Ginggay, Pablo Gabriel Malbar, has been appointed by Marcos Jr. as private sector representative of the audiovisual media domain of the Philippines Creative Industries Development Council, or the DTI. Naniniwala pa rin ba kayo na si Rizzo Ontiveros ay oposisyon to Marcos? Unquote. Nakakala raw ng maraming netizen ito na ang huling pasabog ni Sasrogando Sasot, tila dapat raw kumapit ang taong bayan sa huli nitong alas laban kay Ontiveros. Matapos kasi ang mga tila koneksyon ng senadora at pagkaka-appoint ng kanyang sariling kapatid at yaw sa mismong gabinete ng itinuturing nilang magnanakaw, masantang ang maraming netizen sa huling pasabog ng well-known international scholar. Matapos kasing questionin ng senadora ang 10 million pesos worth budget ng OVP para sa publication ng aklat na ginawa mismo ng vice-presidente. Tila. Ayan ha, mga babayan na. Sige. Diretso ate. Abistado si Ontiveros sa mahigit sa 480 million pesos. What? Naku naman, grabe, 480,000. 480 million pesos. Grabe, no? Hindi nadala yung pera na yan. No? Naliligo na kayo ng pera. Grabe itong mga to, no? Kaya mga babayan, naku, may dinadaan kayo sa mga maiinit at sobrang lambing na mga salita na mga ganring mga tao. So ayan, mahirap na ang Pilipinas, lalo pa tayong naghihirap, anak ng tipaklong talaga. Kaya Tatang Digong, lahat ng mga tataas mo ng kamay na ipaupuin natin dito sa Pilipinas, iboboto namin yan. No? Itong mga hinayupak na mga tanso vloggers na to, talagang grabeng makagpaggawa ng mga fake news. Puro kayo mga fake news. Makagawa lang kayo ng mga istorya. Masiraan nyo lang ang family Duterte, ay talagang gagawin nyo ang lahat. No? Dahil sa pera, mga walang hiya kayo. Mga tirador kayo ng mga kayamanan ng taong bayan.
hindi na kayo nasiyahan kung basta makapangurakot lang kayo, mga walang hiya kayo. Grabe kayo. Sige, diretso ate. Wala man raw official receipts o liquidation mula mismo Wala daw liquidation. Grabe, 480 million. Samantalang si Vice President sa ilang milyon lang, ay grabe nyo pinagtutulungan. O tapos kayo parang babaliktad kayo, mga walang hiya kayo. Kayo pala ang mga korupsyon, mga kayo anungungurap. Halip na itulong yan sa taong bayan, makapagbuo ng mga proyekto na kakaganda ng ating bansa, binubulsa nyo, mga walang hiya kayo. Diretso ate, ang gigigil na si ate. sa COA na tila pinakinabangan ni Ontiveros magmula nang maupo ito bilang senador. Ay mismo sa public post ni Sasrugando Sasson. Ito ang hindi alam ng bayan. Risa Ontiveros, maglabas ka ng liquidation with resibo ng halos 480 million pesos. Labas nyo kasi yung resibo nyo. Hoy! Alaan nyo, hindi lalabas ang inyong mga bako, mga walang hiya kayo. Napakalaking pera. Napakalaking pera. Milyon-milyon-nes. Pwede nila yan. Dapat ito ang ma-ombudsman, no? Ito dapat ang makulong talaga ng korupsyon, no? Tatang Digong, alam na ha. Bayaan mo kung medyo natagalan pa to sa pag-upo niya sa Congress, at kung ikaw ay mauupo darating ng panahon, or si Vice President or sino pa man ang gusto mong paupuin dito sa pagtakbo ng susunod na mga taon, alam na ipakulong na ang mga demonyo, mga buhaya, ang mga korap, no, ang mga korap ng Pilipinas. Napakayayaman nyo na, napakaganda na ng mga sasakyan nyo, bahay nyo, napakagara na hindi pa rin kayo sisihan sa mga nakukuha nyo sa taong bayan. Ay nako ate, diretso. Pesos na bramo sa taong bayan. Kung talagang concern si Ron Tiveros sa pera ng bayan, bakit walang COA audit ang budget niya as senator? Walang COA audit. Kayo-kayo na lang, ha? Samantalang si Tatang Digong nagpunta ng Manila, hindi nyo man lang nilibre sa aeroplane, busit kayo. Lintik na mga to, no? Grabe, sige, diretso mo ate. Hina every year na 60 million na budget sa isang senador o 8 years ng senador si Risa. So at least naka 480 million na siya at yan ay walang resibo dahil grabe, no? 16 million kada taon. So the estimate na lahat ng nakaupo is 480 na walang liquidation at walang resibo. Paano ba yan, Risa Satanas? Satanas ka talaga. Asan yung mga resibo niyan? Paano mo ginastos yan? No? Grabe, no? May masabi ka lang diyan sa Senado, ha? Diyan sasabihin niyo pa, asan na? Ito pupunta pa ba yan si Tatang Digong? Napupunta niyo pa Tatang Digong diyan sa susunod pa na patawag? Mga ulol, hindi na pupunta yun. Ayusin niyo muna yung buhay niyo. O, diretso ate. Liquidation by certification lang yan. Narito ang official video ni Sasrugando Sasson kung saan matapang na isiniwalat ang... Ayan na. Yari, sisiwalat na ha. Ito ang ebidensya, mga babayan. Kaya kayo mga tanso, mga supporters dyan, magsipag-isip kayo, huwag kayong maging tanga. Huwag niyong gawing lusaw ang inyong mga utak. Mag-isip kayo, may pera din ho kayo dyan dito sa Pilipinas at nagbabayad kayo ng tax, abay mag-isip naman ho kayo. Kasi kinukurakot lang ang pera natin, ha? Ay, nako. Ito, katibayan. Katibayan, ha? Na talagang kurakot ang mga demonyo. Sige, diretso ate. Tila senadorang sirit sa Ontiveros. Baho, yung inidoro, nawasak ha. Wasak na wasak, amoy na amoy. Sige, diretso ate. Veros, matapos lumabas mismo sa isang data na mahigit sa 480 million na raw ang nakubra ng senadora na ni isa ay walang COA audit at wala man lang raw resibo. Narito panoorin ang full video. Ay, hindi naman to COA report nakalagay lang dito kung magkano yung ginasto.
Oh, hindi to COA report ha. Oh, sige tuloy ate. Saan ginastos, pero walang nakalagay. Ayan ganyan lang siya This January 1, December 31, 2020, nakalagay lang kung magkano ang salary, magkano ang ibinigay sa other MOOE, saka grand total. So yung grand total, yan yung ginastos nila sa pera ng taong bayan. Ay, Pero grabe, no? wala dito nakalagay kung ano yung audit opinion ng kanilang pagkakagastos. Wala. Pero tingnan natin, no? Sino pa bang mga nagmamagaling sa Kongreso? Ay, si Risa. Risa Ontiveros. Magkano ginastos sa'yo ng taong bayan noong 2020? Ay, in fairness, Risa, ha? My God, asensado ka na. Can you imagine? Nakikita lang kita sa Mendiola, no? Naglalakad, nagrarally-rally. Pero in 2020, sa isang taon, naka 94 million ang gastos sa'yo ng taong bayan. Ay! Grabe! Isang taon, 94 million pesos. Ano na? Sabi ko sa inyo, mga korap lang yung mga yan eh. Ay nako, hindi na kayo kinabahan sa mga pinagkukuhan yung pera ng taong bayan. Hindi na kayo, demonyo yata itong mga ito eh, kampon ng mga satanas. Pera ng taong bayan, pinagnanakaw nyo, mga hinayo pa kayo, mga hindot kayo. Kung makapagtira kayo kay Tatang Digong, wagas. At ay talagang wagas na wagas, no? Kalamong hindi kayo makahulugan ng karayom. Anak ng demoho kayo, kayo pala ang mga korap. Napakalaki ng mga ginamit yung pera ng taong bayan. Mga walang hiya kayo. Anak ng demoho talaga. Issue niya? Bakit naduduplicate yung mga services na ino-offer, yung mga project ng OVP ay duplication of current projects, current programs ng government. Like what? Yung L'Oreal? Medical? Rural, yung financial assistance, medical assistance, Disaster relief. disaster response. Ang tanong, bakit issue to sa kanya? Yun ang tanong. Hanapin niyo yung budget ni Lenny nun. Actually, yun yung sinesearch ko ngayon eh. Sa annual audit. Sa GAA. Yun naman yung 1.5. Yeah, Senator Risa, lagot ka sa mga ate ko. Sige, ayan o. Yan ang mga magagaling mag-audit. Ha? Yan ang mga auditor namin. Tignan nyo naman, yan ang mga katibayan. Yan talaga yung tunay na editor. Ha? Na ikaw ay isa kang mangkukulam. Ay, este manggagancho. Mga ate, tuloy nyo ate. Sirahin natin yan. the Angat Buhay program, Angat Buhay Bridging Leadership. ABU, Angat Buhay Youth Mindanao. Angat Buhay Women's Workshop for Aspiring Women Entrepreneurs. Ito similar to this kay Inday na livelihood. Tindahan nila. Hindi yung women's, magnegosyo tayo dahil, magnegosyo ka dahil. Na 1.5. Sino may 1.5? Disaster relief and rehabilitation. 600,000. 1.6. Umasenso sa Kabuhayan launched in July 2018. Ayan, Social Services Program, Medical Assistance, Burial Assistance, Istorya ng Pag-asa. O ngayon, Risa, anong putak inang pinagpuputak mo? Pareho na yan eh. This is 2018 by the way, This is 2018 executive summary. Meron ba nung Duterte align na nireklamo ito? Right. Istorya ng Pag-asa aims to empower communities and instill hope through the words and profiles of inspiring individuals. The OVP's way of changing the conversation and countering the rising culture of negativity and apathy. I mean, this is very istorya ng Pag-asa. Teka, wait. Didn't they made a book? Didn't they make a book about istorya ng Pag-asa? Teka ha. Istorya ng Pag-asa. Coffee table book. Yes, Coffee table book. Diba? Parang stories of inspiration. Ano siya, traveling photo exhibit in a video. Yung coffee book
coffee table book, na-release yun nung patapos na yung term niya. But I think it is also aligned with this istorya ng pag-asa. Pero yun ang eksena nila, no? You are scrutinizing this, Risa Ontiveros. Ina-question mo si Sara Duterte kung bakit may burial medical and livelihood assistance ang OVP under Sara Duterte. Na parang, hindi. Tapos nagdidemand ka na meron bang pag-aaral dito. Ay na ano ko, di. Lahat ng Vice President ng Pilipinas, dumaan siya dyan. Kahit si Leni Robredo, pati si Binay, may mga assistants. Kahit si Noli de Castro. Yes. Over 20 years ka na, ngayon ka lang. Nag-question. Hindi ba naman ba? Gusto niyo muna family tree muna. Okay. Family tree muna tayo. Okay, gusto niyo paki-pull out ang aking family tree report. Okay, family tree report. Iris Ontiveros. Oo. Okay. Ito po ba yan, madam? Itong family tree na to, alam ko parang ano to eh. Parang nai-report rin to sa kwento ng barangay ninyo. Oo, i-review niyo na lang yung kwentong barangay. So, eto na, no. Oh, alam niyo naman si Risa Ontiveros, biglang, ay, hindi na anti-Marcos. Bakit wala nang pagiging against sa Marcos? Sinabi niya, since 13 years old siya, anti-Marcos na siya. Tapos naalala mo, Joey, di ba, nung kabataan? Ang sabi nila, ate, 13 years old parang daw si Senator Risa Tanas ay anti-Marcos na. Ano nangyari? Manang Risa. Ay, nako. Sige, tuloy ate. Natin yan talagang, talaga yan, aktivista against Marcos. Kahit hanggang panahon ni Pangulong Duterte, sabi nga ni Risa Ontiveros noong 2019, another Marcos to solve corruption. Marcos was the paragon of corruption. Paragon. So ikaw, kahit ayaw mo si Risa Ontiveros, mapapabilib ka sa kanya sa prinsipyo niya kasi consistent siya since 13 years old. Correct! Oo! Kasi ako kasi, kahit hindi pareho ko ang pananaw, basta alam ko na talaga may prinsipyo itong pinaglalaban. Sasaludo ko sa iyo kahit hindi tayo magkasundo sa Correct! Oo! Kasi principle mo yan, principle mo to. Alam ko naman na ginagawa mo yan dahil talaga may nakikita ka dyan sa pinaglalaman mo. Kakausapin pa kita dahil baka naman blinded na ako sa principles ko, di ba? Ganon. Correct! So since 13 years old, di ba, nung kampanya, ganun din si Risa Ontiveros. Sobrang anti-Marcos, ganyan, or ngayon hindi na siya anti-Marcos. Correct! Tahimik na ang kitay labong ni Risa Ontiveros. Bakit? Kasi nga sobrang awkward kung maging anti-Marcos pa siya sa panahon na ngayon. Kasi yung kapatid niya na si Jingay Ontiveros Malvar ay miyembro ng Private Sector Advisory Council ng Tourism Sector ng PM Administration. Ito ba yung SAS na nasa Aboitiz na parang Corporate Social Responsibility Officer? Yeah, di ba meron silang private MMRO, private public charvan na council itong si BBM na binuon, ang presidente ay si Aboitiz or chairperson ay si Aboitiz. So ngayon, si Jingay bilang kasama sa Aboitiz, so kasama siya ngayon din doon sa Private Sector Advisory Council, Tourism Sector. Ayan si Jingay. Yung may square. Yan siya. Kapatid po yan ni Risa Ontiveros. Yan o. Diba? Oo. Ganda. Risa Ontiveros. Diba? Kaya si Madam, hindi na siya Kaya ito mag-ingay. kasi syempre napaka-awkward. Yung kapatid mo, parang part ng Private Sector Advisory Council ng BBM, tapos sasabihin si na-knockout is only mong ill-gotten wealth. Hindi po pwede yun. Jahe, awkward. Correct! Oo! Hassle yun, pare. Yung pare, hassle, jahe. Kasi si Risa Ontiveros ngayon, tiklop ang kitay na boom. Correct. Ito si yung ibang photo ni Jingay Ontiveros Malvar. Oo. Diba? Very Risa ang lalaman. Diba? Kaya ngayon, etong si Risa, ini-etchos lang kayo niya. Meron pa yun sa profile niya, the first socialist senator, ulul. Diba? So ngayon, ang hindi pa matanggap ngayon ng mga kakampi, nakikipag-iyutan na lang talaga yung mga pinagtatanggol nila ngayon sa BBM. Oo. Diba? Sabihin yung mga kakamping friends nyo, no? Na yung mga tinitingalanan nila noon, yung ini-encourage sila na itakwil yung mga Marcos. Itakwil yung mga magulang nyo pag iboboto yung si Marcos, di ba ganyan sila? Yan ang nila noon.
sila ngayon, yung mga nag-i-encourage yun, nakikipag-initan sila sa mga Marcos. Tama. Hindi ko sinasabi na maging pro Duterte kayo. Sinasabi ko lang na pagkatapos tirahin sa puwet ng mga Marcos ang mga Duterte, isinubo ng mga kakampi. Tumiwalag na daw sila. Ay, ito si Incomparable Jace, pink yan. Ayan, tumiwalag na daw siya matagal. Alam mo ako sabi mo, ang itaas, no? Ang itagulyo nyo, tingilan nyo na yung sinarisa. Hindi nyo kailangan maging Sara Duterte. Manag na lang kayo na. Oo. Kasi yung mga ganito. Oo. Ito naman si Political Apostol. Meron ring Marites. Ano ba itong Marites mo? Jingay na umattend rin ng kasal ng anak ni King Wong na si Kevin Wong at asawa nitong si Cheryl. Ay, pakita nga. Patingin naman ng picture. Picture Political mo dyan. Oo. Kasi kami naniniwala Political Apostol pag walang picture. Tama. Ako, kailangan ang family tree, may picture. May picture. Oo, dapat may picture. Tapos may link. May picture ako. Iba pa to. Family tree again. Family tree. Maraming salamat sa mga nasa Presidential Communications Office. Pero sila kayo sa akin, no? Sila kayo nagbibigay sa akin ng information. Oh, Joey, pag mo to, ha? Yan, nasa private chat. Thank you sa mga nasa Presidential Communications Office. Alam ko naman yung iba sa inyo dyan. Mahal na mahal ako. Asan ba? Nasa private chat. Nasa private chat. Okay. Oh, nakita nyo na yung kapatid ni Risa kasama dun sa private sector kuning-kuning ni BBM. Diba? Ito naman ngayon yung asawa ng kapatid ni Risa. So yung kapatid ni Risa saka yung kanyang brother-in-law ay part ng BBM administration. Wow, audiovisual, ano? Ito, si Pablo Gabriel Malvar of the Extra Mile Productions was appointed by President Marcos as private sector representative of the audiovisual media domain of the Philippine Creative Industries Development, PTI. Okay. So, yan yung sister ni Lisa at saka yung asawa o brother-in-law ni Risa is all part of the BBM admin. Oh, kapatid ni Riz Ontiveros si Jingay, saka yung kanyang, yung asawa ng kapatid niya, part of the BBM admin. So ngayon, alam nyo na kung bakit gustong pabagsakin ni Riz Ontiveros si Inday Sara. At kung bakit yung 13 years old, since 13 years old yung pasmadong anti-Marcos na bibig, parang nawala na, no? Parang gumaling ang pasma. Gumaling ang Parkinson's disease ng bibig niya. Oh, alam nyo na. Alam nyo na, mga kakamping. Ito naman kasi, Senator Risa, Supreros, Supreros. O yan. Pero mo, 13 years old ka pa lang. Anti-Marcos ka na. Ayaw na ayaw mo sa Marcos. O bakit hinindot mo daw yung, hinindot mo ng hinindot. Bastos naman to sila ate. Mga pamilya mo, nandyan na. Grabe. Napakamalulupit ng mga opisyal. Kasi laki mo rin bang kumuha ng pondo ng sambayan ng Pilipinas. Yung mga yan, syempre, like family, family and family. Always same together. Tuloy natin, tuloy. Hindi naman to COA report nakalagay lang dito kung magkano yung ginastos, saan ginastos, pero walang nakalagay, ganyan lang siya, This January 1, December 31, 2020, nakalagay lang kung magkano ang salary, magkano ang ibinigay sa extraordinary and miscellaneous expenses, travel, salaries and benefits, meetings, professional consultancy, ganyan, ex-atis mio, other OE, sa yan yung ginastos nila sa pera ng taong bayan. Pero wala dito nakalagay kung ano yung audit opinion ng kanilang pagkakagastos. Wala. Pero tingnan natin, no? Sino pa bang mga nagmamagaling sa Kongreso? Ay, si Risa. Risa Ontiveros. Magkano ginastos sa'yo ng taong bayan noong 2020? Ay, in fairness, Risa, ha? My God, asensado ka na. Can you imagine? Nakikita lang kita sa Menjola, no? Naglalakad, nagrarally-rally. Pero in 2020, sa isang taon, naka 94 million ang gastos sa'yo ng taong bayan. Oh my goodness! My goodness! All right.
Grabe. Kaya gano'n na lang pala. Na, paano yan? Parang lumay-lulaylo ka na. O, yan. Sabi ko sa iyo parang inodoro lang yan. Septic tank na na butas. Pumalingasaw sa buong Pilipinas. Oh, tingnan nyo mga tanso vlogger. Ano na? Ina nyo. Asan ba yung pinagtatanggol nyo yung Risa? Consumeros na to, ha? Consumeños. Ang laki pala ng na sawata na nakuhang pondo sa Pilipinas ng idol nyo. Na mukhang anghel, mukhang hindi mangungurap ng pera o ng taong bayan. May mga magagaling akong kumare na malulupit, mas malupit pa sa editor. Kayong mga kababayan, wag ho kayong basta-basta naniniwala sa mga tanso vlogger, ha, yung mga magagaling maggawa ng istorya at mga peke. Kasi yung mga utak po niyan, peke, hindi totoong utak. Utak po ng yan, utak po ng langgam. Makagawa lang ng istorya, masiraan lang si Tatang Digong, si Vice President Sara Duterte at ang mga kaalyado ni Tatang Digong ay wagas, no? Sisiraan po talaga nila ang pamilyang Duterte sa sambayan ng Pilipinas para hindi na po makabalik sa pamamalakad, no, sa bansang Pilipinas. Pero tayo pong mga magkakabayan sa paggagawa po ng mga ganitong mga reaction video, sana ay tutulungan po namin kayo na paluwigin, patibayin ang inyong mga puso, no, na tayo ay dapat ay mamili ng tamang mamumuno sa ating Pilipinas. Pare-parehas po tayo mahihirap. Marami po mga kababayan na mas nangangailangan. Sana po ay matulungan po natin sa pamamagitan po ng pagluklok, no, ng mga tamang mamumuno dito sa bansang Pilipinas. Hindi katulad ng mga hinayupak na mga ire, no? Milyon-milyon ho ang mga nagagastos nila. Ano hong ginagawa nyo, ha? Walang resibo, walang liquidation. Tapos babanatan nyo si Vice President Sara Duterte, na sobrang kokonti lang, ay hindi pa nyo napapatunayan, ay talaga naman na grabe ang paninira nyo. Yung pong sa inyo ay kitang-kita na. Kailangan sasama sa akin. Dito ka ng bahay ko, no? May lakabahan. Di ba? Dapat maging mapanuri po tayo mga babayan kasi kawawa naman po yung mga magiging apo natin sa darating na panahon. Halip na mas maraming mga magagawa sa Pilipinas ay napupunta po sa mga bulsa ng mga hinayupak na mga hindot na to, no? Kaya mga babayan, paki-like and share po ng ating reaction video, itong reaction natin sa mga hinayupak at hindot na mga ito, no? Para po ay makita ng ating ibang kababayan yung mga pinaggagawa po ng mga kampon ng mga demonyo, no? Kasi mga ganito po mga tao, kampon po ng demonyo to kasi masama hong gawain yan. Biruin nyo po, ha, milyon-milyon, no? Grabe, no? Halos bulsa na lang lahat nila ang pera ng sambayan ng Pilipinas para lang sa pangkasarili po nilang pangkabuhayan, showcase, no? Buisit. Ay mga ating mga babayan, kanya-kanya lang tayo na gumawa ng para makatulong sa pamilya. Pagka ganyan ng mga gobyerno, wag na po kayong umasa na matutulungan pa tayo. Hanggang ngayon, kailang taon na ang bigas natin, ganyan pa rin. Nasaan ang araw? Sininagan na ako ng araw. Pensya na kayo. Medyo na pumalit. Kasi nandito ako sa Pensya na po kayo mga kababayan at ay medyo hindi pa maganda tong ating ginagamit na pang live stream, itong pagbablog natin. No, tulungan niyo po sana ako magkaroon ako ng views para maganda naman tong aking ginagamit na pagbablog. Sa mga manonood diyan, wag niyo i-skip yung ads na. At ay tayo po wala naman tayong tinatanggap. Yung sabi nila mga tansong ng mga utak na to, binabayaran daw ang mga DDS vlogger. Hindi ho kami nagpapabayad, baka kayo yung mga ginangyari po sa inyo, yung mga nangyari sa mga tanso na yan,
ay sila ang talagang binabayaran, binabalik sa mga DDS vlogger. Di ba? So mga babayan, paki-like and share po ng video natin. Kayo na humusga sa mga napanood nyo. Sana ay suportahan nyo po si Boy Sardinas, isang DDS vlogger, kaisa nila Tol J. Guevara, nila Idol Banat Bay, at ang mga kaibigan natin na Banateros Brothers. Ito po si Boy Sardinas, ang driver po ng Banateros. Ay, salamat po sa ulitin. Sana mapanood niyo pa rin po susunod natin mga pagbanat ng mga hinayupak, mga hindot na yan. Maraming salamat po.